Kapatid, ang ating pastor, tinawag siya for a calling. Yes, sir. Diba? At ang calling ng pastor natin, na pagpastoran tayo at mahalin tayo. Mga kapatid, ganun yung klase ng binaka ng pastor natin for every responsibility na kinailangan niyang isang tabi. Ano ba yung bagay na kaya natin gawin para sa pastor natin? Di mahalin din natin siya. Amen. Tama po? Ano ba po kayo? Yes, sir. We should love our pastor. Kasi baka ang calling natin, mahalin din yung pastor natin. Tinawag ng Panginoon ng pastor natin para mahalin tayo. E di mahalin din natin. Yun yung kanyang calling. Ito din yung ating calling. Alam niyo po, pag sinabi pa ng calling, pag sinabing doon ka tinawag, hindi lahat tinawag. Tama po? Ano po sabi ng Bible? Many are called, but few are chosen. Diba? At ang maganda po dito, that's why, pag sinabi po natin calling, a vocation, it is a privilege. Diba? It is a privilege. Meron na, diba? Si President, yung ating bagong President ngayon, si President Duterte, meron siyang isang cabinet member na nilagay na hindi niya naman pala kaibigan. Hindi niya gaano kakilala. Pero ang sabi nung kakilala niya, it is a privilege para maging member ng cabinet. Mga kapatid, kapag ikaw ay, pag sinabing calling, may mas mataas yung tumawag sa'yo. Yes, Tama po? Amen. Hindi ka na masusunod kapag tinawag ka lang ng bata. Papa, pwede ba magpastor ka? Diba? Baka, Brother Jomy, susunod ka ba? Diba? Baka si Brother Jomy may iba pang priority Pero pag sinabing calling, alam mo na yung tumawag sa'yo, mas mataas sa'yo. Yes, sir. Alam mo na all-knowing siya. Alam mo na mas mataas yung plano niya kaysa sa plano mo. Yes, sir. Diba? Kaya nga itong ating pastor sumunod sa Panginoon Kaya, once we say calling, kailangan kilala muna kung sino yung pinaglilingkuran. Diba? Kilalanin muna kung sino yung tumawag sa'yo. Kaya sunod ka ng sunod, di mo naman pala kilala kung sino yung tumawag sa'yo. Diba? Iba na pala yung bumubulong sa'yo. Diba? Talon ka sa bangin, talon ka naman. Diba? We should know kung sino yung tumawag sa'yo. Ang maganda po dito kay Noah, kilala na kung sino yung tumawag sa kanya Ang sabi ng Panginoon, make an ark of gopher wood. Diba? Kilala nito si Noah kung sino yung tumawag sa kanya. At ang mas maganda pa po dito, nung bumabagyo na, nung nagkaroon na ng flood, aba, talagang mas lalong nakilala ni Noah yung tumawag sa kanya. Hindi na pala joke-joke itong sinabi ng Panginoon Totoo pala, bumahanga for 40 days and 40 nights. Kaya kung tatanungin natin ng pastor natin, Pastor, joke-joke po ba yung ginagawa mong pagpapastor sa atin? Hindi po joke-joke. Diba? Sa lahat po ng hirap, hindi po yung joke-joke. Pero sumunod po ang ating pastor because kilala niya kung sino yung tumawag sa kanya. Diba? Hindi si Kuya Cardo. Diba? When you know your life's purpose, you put obedience into it. Kapag alam mo na kung ano yung dahilan, kung ano yung naisin sa'yo, kung ano yung dahilan kung bakit saan ka tinawag, susunod ka doon. Di ba po? Di ba? Ito yung magiging choice mo So what to do? Di ba? Why obey? Kanina, it is a vocation pala. Yun pala yung calling, kaya pala susunod. So what to do? Take God's calling and obey. Di ba? Sabi natin kanina, ito pala yung panawagan. Ngayon, ano yung kailangan gawin? Di sumunod. Tama? Kapag tinawag, sumunod. Right. Kasi ito yung paraan ng Panginoon para pagpalain tayo. Diba? Kaya we believe, ang Panginoon, ni minsan walang pinabayaan ng Panginoon na man of God. May nakita na po ba kayong pinabayaan ng Panginoon na pastor? Wala po. Wala po. Wala pong kinawawa ang Panginoon. Lahat po ng ginawa ng Panginoon for the better. Laging for the best. Kaya nga yung ating pastor, mula sa payat, pataba Diba? Mula sa papugi si pastor Mula sa pogi, mas pumapogi. Kala nyo, pangit, hindi po pangit pastor natin. Diba? Laging for the better. Laging para sa pinaka-ikabubuti. Diba?
So what to do? Take God's calling and obey. Mga kapatid, di ba sabi nga natin kanina, isa pala sa example ng Panginoon, model pala ng Panginoon na sundin natin, yung ating pastor. Why? Because model siya ng obedience eh. So kung ang pastor natin sumusunod, bakit tayo hindi susunod sa Panginoon? Di ba? Kapag alam natin kung saan tayo tinatawag ng Panginoon, sumunod tayo. Kapatid, kung tinawag ka ng Panginoon para mag-soul win dun sa mga kapitbahay mo, sumunod ka. Diyan po kayo? Amen. Di ba? Kung ang kanawagan pala ng Panginoon sa iyo, ikaw pala ang mag-handle ng isang Bible study, sumunod ka. Di ba po? Kung ang panawagan pala ng Panginoon sa iyo, maging worker ka ng church, sumunod ka kapatid. Di ba? You put obedience into it. And why obey? Number 2. Di ba kanina, it's a vocation. Ito yung panawagan, it's a calling. Ngayon po, it's a mission. It's a vocation, now, it's a mission. Ano po pagkakaiba ng vocation sa mission? Pag sinabi nating mission, may target ka. Kaya nga po ang ating tema ngayong umaga na to, di ba camouflage, parang mga sundalo? Di ba? Kasi ang mga sundalo, perfect example sila pag sinabing mission. Right. Pag sinabing ang tutugisin mo lang, tatlo lang talaga. Di ba? Pag sinabing itong lugar na to, itong lugar lang talaga. Kasi kung ano ang sinabi, yun ang gagawin. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa pastor natin, tayo ay pagpastoran. Sumunod siya. Mga kapatid, tayo ang utos ng Panginoon sa atin, sabi sa Bible, bigyan natin siya ng double honor, gawin din natin. Amen. Bakit? It is also our mission. Target natin yun eh. Diba? Kung target ng Panginoon na tayo ay bigyan ng pastor, target din natin, dapat nag-i-aim tayo. Diba? Nag-i-aim din tayo na mahalin yung pastor natin. Diba? Mahirap po, yung every Sunday, upo ka lang. Every Sunday, rinig ka lang ng preaching. Dapat nag-iisip tayo ng target, ano kaya yung pwede kong ibigay sa pastor? Maganda po yun, tama? Mas maganda po yun kaysa sa, si pastor, okay, uwian na. Diba? Kailangan, we have a target. We have a mission. And obedience needs, and a mission needs obedience. Okay? So kanina po, why obey? It is a vocation and it is a mission. Now, pag-usapan naman natin, ano naman po yung perks of obedience? Ano po ba yung ibig sabihin ng perks? Advantage, benefits, blessing. Mga kapatid, ito bang si Noah nung sumunod ba siya sa Panginoon? Nawalan ba ito ng saysay? Nawalan ba ng kabuluhan yung kanyang ginagawa? No. Meron laging benefit. Mga kapatid, ito po ay, pag nag-utos ng Panginoon, lagi yung merong benefit. Tama po? Right. Pag sumunod ka sa Panginoon, hindi ka mawawalan. Because we cannot outgive God. Right. Tama po? Ang Diyos natin, Diyos na may-ari ng lahat ng bagay sa mundo. Kaya hindi natin siya pwedeng limitahan. Lord, pag sumunod ba ako sa'yo, i-bless mo ba ako? 101%, i-bless ka ng Panginoon. Diba? Tama po? Tama. Amen. Kasi hindi natin kayang i-outgive ang Panginoon. Number 1, what is the blessing of obedience? Number 1 po, kapag marunong tayong sumunod, nagiging masaya tayo. Mga kapatid, sabi nga sa preaching last Saturday, kahapon, ni Brother Roldan, how to live a satisfying life. Tama? Number 1, sabi ni Brother Roldan doon, hindi yung material things eh. Hindi yung wealth. Pero ang tawag dito, contentment. Diba? Mga kapatid, pag sinabing masaya tayo, hindi yan dinidikta kung ano yung meron tayo. Hindi yan dinidikta kung ano yung gadget na meron ka. Hindi yan dinidikta kung ano yung pinag-aralan mo. Hindi yan ang nagdidikta ng kasiyahan. Kasi maraming mayayaman, malungkot. Di ba po? At marami din mang mahirap, malungkot. Eh, saan tayo lulugar ngayon? Di ba? Saan ba tayo? Mayaman, mahirap. Lugar tayo kung saan may contentment. Tama po? At kapag umabay tayo sa Panginoon, may contentment. Di ba? Sabi natin kanina, na kapag pala sumusunod tayo, it's a way to trust God. So, ibig sabihin, ang ebidensya na nagtitiwala ka sa Panginoon, sumusunod ka. Tama? Hindi mo pwedeng masabi na nagtitiwala ka, di ka naman sumusunod. Di ba? Anak, lakad ka dito. Lakad ka.
Di ba? Eh, madadapa po ako. Hindi. Nagtiwala ka. Lumakad ka. Di ba? You obeyed kasi nagtitiwala ka. So the evidence of trusting is obedience. Amen. Ngayon, ano namang ebidensya ng obedience? The evidence of obedience is happiness. Di ba? Kaya po, kapag tinanong natin ng pastor natin kung naging masaya siya sa kanyang ginawa na pagpapastor, tanungin po, kapag tinanong natin mamaya, tanungin niyo po si pastor. Mamaya po, isa-isa po. Di ba? Kahit tanungin po natin si pastor, alam po natin naging masaya siya. At alam niyo po, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka magiging masaya. Sabi nga ni Pastor Cesar, nung umalis ako sa gawain ng Panginoon, hindi ako naging masaya. Parang hindi na ako magiging masaya kapag wala ako sa gawain ng Panginoon. Mas maganda po ganun yung pakiramdam natin. Hindi na tayo magiging masaya pag wala tayo sa gawain. Hindi na tayo magiging masaya hanggat hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Pag nag-o-obey ako sa Panginoon, ang saya-saya ng buhay. Diba? Pasin nyo, si Dimas, naging masaya kaya siya nung nag-backslide siya? Hindi po? Kapag nga po pinansin natin, yung mga nag-backslide na bumalik ulit ng church, parang haggard na haggard. Diba? Pero yung mga nag-i-stay sa gawain ng Panginoon, parang nakabelo. Diba? Ang blooming. Bakit nga po? Kasi sa paglilingkod sa Panginoon, may kasiyahan. Diba? Kaya sabihin natin, kahit may problema at maraming pera. Sabi ito ba, marami ba talagang pera? Diba? Kahit ano pa man yung situation sa buhay natin, basta nasa gawain tayo ng Panginoon, bakit ang saya? Diba? Pag nagkakamayan tayo, bakit ang saya? Kasi it is an evidence of obedience. Diba po? Kapag marunong po tayong sumunod, nagiging masaya tayo. Diba? And number 2, ano pa po yung advantage ng pagsunod? Kapag marunong tayong sumunod, nababago tayo to be better. And not bitter. Diba? Tama yan, sir. Kapag hindi tayo sumusunod, nagiging bitter tayo. Pero pag sumusunod tayo sa Panginoon, nagiging better tayo. Diba? Kaya itong si Noah, nung sumunod siya sa Panginoon, naging better siya. Talaga ba, Brother Les? Opo, naging architect nga siya eh. From simple tatay, naging architect. Diba? Naging engineer nga siya eh. Diba? Eh sila lang doon, naging law enforcer din siya. O diba? Eh kasi 8 na lang silang buhay eh. Diba po? So, siya na din yung presidente. O diba, naging presidente din siya? Kaya ang dami pong narating nito eh. Nakarating po siya in new heights. Hindi lang po sa Mount Ararat, in new heights talaga. Maraming narating po ito si Noah. Mga kapatid, in obedience, marami tayong mararating. Yung pastor natin, marami siyang nagawa, marami siyang napatunayan ng kabutihan ng Panginoon kasi sumunod. Di ba po, pastor? Kaya kapag nag-obey tayo sa Panginoon, hindi talaga tayo lugi. We will reach new heights talaga. Magiging better talaga tayo. Pag sinabi ng Panginoon, kapatid, anak, mag-give ka lang. Di ba? Magtiwala ka sa akin, bigay mo yung tithes mo. Banang araw, parang hindi na sa'yo mabigat yung pagtatithes. Parang gumaganda na yung pakiramdam mo. Parang kulang pa sa'yo yung Sunday na hindi ka nagtatithes. Di ba? Nagiging better ka. Uy, bakit ka ganyan? Dati bungangera ka sa asawa mo. Di ba? Dati ikaw ang kalaban ng asawa mo. Mag-asawa kayo, magkalaban kayo. Di ba? Pero ngayon, pansin ko sa inyong mag-asawa, nagpe-pray pa kayo. You will be better. Mga kapatid, in obedience, there is betterment. Nagiging better po tayo. Wala naman pong sumunod na hindi napabuti eh. Kahit po sa mga nanay natin, o anak ha, naalala ko yung nanay ko. Diba? Nung bata ko, gusto nyo maging tigre ulit ako? Diba? Diba? Pero pag sumusunod, diba, may RC pa. May merienda pa. Kaya mas maganda, sumunod na lang. Diba? Kasi napapabuti tayo. Kapatid, there is betterment kapag sumusunod tayo. Diba? Rich. There is betterment. And number 3 po, the perks of obedience. Dugi po bang maglingkod sa Panginoon? Oo. Nakakadalawa na nga po tayo eh. Kung dadamihan pa po natin to, baka matapos tayo next week na. But number 3, kapag marunong tayo sumunod, bibigyan
become able and usable. Tama po? We become able and usable. Diba? Dati ano lang ako parang takong lang ako, pang-apak lang. Pero ngayon pwede na pala akong pamukpok, diba? Diba? We become able and we become usable. Yes, Kung sir. hindi po kaya sumuntong si Noah, pwede kaya niyang marating yung mga narating niya? Pwede niya kayang ma-experience yung mga na-experience niya? Yun nga lang makagawa tayo ng isang tula parang ay galing! Nakagawa ko ng tula, tuwang-tuwa ako. Mas lalo pa yung nakagawa ka ng isang malaking arko. Parang Titanic. 8 lang kayo, matindi talaga yon, di ba? We become able and we become usable. Magkaiba po kasi yung able at usable. Di ba? Pag able ka, kaya mo na. Meron po, sa atin po lahat, meron tayong kanya-kanyang kakayanan Right, sir. Tama po? Yeah. Meron may kakayanan po na mag-drawing, may kakayanan magtanim, may kakayanan kumain, may kakayanan umutang. Ay, hindi po yun. May madami po tayong kakayanan Iba-iba yung kakayanan po natin Pero, iba naman yung usable. Pag yung usable ka, kagamit-gamit ka. Alam niyo po, minsan, hindi lahat kaya mo. Pero minsan, nagagawa mo. Nagiging kagamit-gamit ka doon. Kasi pag sinabi nating usable, yun po bang naranasan niyo na pong kumain ng kutsara na walang hawakan? Hirap po siguro nung nanakdan nung kayo, no? O di kaya naranasan niyo na pong gumamit ng takore na walang hawakan? Diba? O di kaya, ng plancha walang umiinit? Diba? O di kaya ng ref na walang pinto? Diba? Magagamit mo pero hindi ka gamit-gamit. Mga kapatid, in obedience you become usable. Diba? Nagiging kagamit-gamit ka. Brad, bakit ganun? Dati nung hindi pa ako nag-church, bakit parang hindi ko naman nararating itong mga nararating ko? Ngayon nagagamit ko na yung talent ko, magaling pala akong